Tiwala si Tingog Party List Representative Jude Asidre na mananaig ang bigat at halaga ng mga ebidensya at testigo sa mga susunod pang paglilitis. Pumalag naman ang mambabatas sa hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pag-uusig kahit pa nasa loob siya ng Senado. Narito po ang report. Kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na maayos na nailatag ng House Prosecution Team ang mga ebidensya at testigo sa unang linggo ng paggulo ng impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte. Bago pa man magsimula ang mismong paglilitis, handa na aniya ang prosecution team na ilatag ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa Vice Presidente. Unang tinalakay sa pag-uusig ang Article 4 o ang grave threat case. Matatanda ang pinagbantaan umano ni Duterte sa isang online press ko noong 2024 ang buhay ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kita natin na ang ating prosecution team hindi lang maalam pero handa sa kanilang tungkulin na ipakita sa pamamagitan ng ating mga witness yung katotohanan, the facts about the case. This sets a good tone for the progress, yung tuloy-tuloy na ng ating impeachment trial. At sana ho ay maging ganun ho ang mga susunod na linggo pa ng pagdinig. Tiwala rin si Asidre na mananaig ang bigat at halaga ng mga ebidensya at testigong ihaharapa sa mga susunod na paglilitis. Ipinunto rin niya na mahalaga ang pagkamit ng pananagutan, lalo pa at may malaking responsibilidad ang mga opisyal ng pamahalaan na pangalagaan ang tiwala ng taong bayan. Mahalaga rin aniya na subaybayan ng publiko ang paglilitis para masuri ang halaga ng due process sa pagpapanagot sa mga tiwali. Naniniwala tayo na mas matimbang din ang karapatan ng taong bayan malaman ang katotohanan at yung tungkulin namin bilang mga lingkod bayan na talagang ipakita kung kami nga ba ay marunong tumugon sa accountability, which I think is very important in this impeachment trial. Sa ating mga kababayan, sana po will take advantage of this process. No? Let's all listen, let's all study. I'm sure we want to be informed. No, it's important to be informed. It's important to see the value of the proceedings. So, pumalag naman ang mambabatas sa hindi pagpapakita ni VP Sara sa paglilitis kahit pa nasa loob siya ng Senado. Bagamat kinikilala natin no, na karapatan niya to be represented by counsel, but nonetheless, so sana hindi to indicative na may intensyong umiwas ang ating Vice Presidente. Bagamat karapatan niya no, na kung darating siya o dadalo siya o hindi, at kinilala naman niya ng impeachment court. Ang Malacanang may banat din ukol dito. Higing madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Sa July 13, July 14 at July 15 ang susunod na paglilitis at inaasahang haharap na bilang testigo sina Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara at si NBI Director Melvin Matibaga.